Yes, alright, mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. What a big plot twist. Yan yung pag-uusapan natin sa mundo ng politika, lalo na po sa nalalapit na pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon, basahin natin tong balitang to, mga minamahal. Grabe talaga, no? Hindi ko may paliwanag yung mundo ng politika. And willing, itong si Senate President Tito Soto na kung ayaw ng iba kay Ping Lacson, magre-resign daw siya. Kumbaga, ipaglalaban niya, mga minamahal, itong si Senator Ping, and talagang yung ginawa niyang yon, that is a really big sacrifices. Pero wag naman sana. Diba, mga minamahal? Alright, sige. Sabi dito, if elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, kasi pinaglalaban siya, mga minamahal, we are waiting na lang din sa pagbabalik bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, itong si Panfilo Lacson. We are waiting. Hindi pa siya chairperson, pero we are waiting. Mga minamahal, sabi niya, our hearing will resume on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politician, especially sa DPWH officials and errant contractors. We will invite, among others, a very important witness and retired TSGT, Orly Gotesa, to shed more light on his sinumpaang salaysay. Now, here's the thing. Kung ako yung tatanungin, nasaan si Gotesa? Bakit parang naglaho na lang siya ng bigla? Nagtatanong lang ako, mga minamahal. Nasaan na ngayon itong si Gotesa? Kasi alam naman natin si Gotesa, yung kanyang tawag dito, yung kanyang history is tungkol kay Mike Defensor, na tinawagan niya si Mike Defensor, gusto niya daw mag-star witness, na i-refer daw siya kay Marcoleta. Now ngayon, yung tanong natin, bakit kay Marcoleta, hindi naman siya yung chairperson during that time? Diba, mga minamahal? Hindi naman siya yung chairperson during that time, so bakit kay Marcoleta lumapit? And mapapansin ninyo na yung star witness na yan, yung notary niya is idininay ng abogado na hindi ako yung nagpirma ng affidavit niyan. 'Di ba? So, meaning to say, mga minamahal, parang witness for hire ba yung atake ni Orly Gotesa? 'Di ba? Para atakihin itong si Romualdez, itong si kung sino pa man na mga binabanggit niyang pangalan. Although yung iba siguro, sabi na lang natin na totoo, pero may mga names doon na talagang dinamay lang para sirain ang reputation ng taong iyon. Now, mga minamahal, matapos pumutok ang eksena tungkol nga po dito sa fake affidavit issue ni Gotesa, bakit parang bigla na lang siyang naglaho? We do not know if he is alive or not. Di ba, mga minamahal, kasi merong bali-balita na itong si Gotesa na tigi-bum-bum na daw, hindi lang natin sure. Pero, paano nila may invite si Gotesa kung si Gotesa mismo ay naglaho na? Di ba, mga minamahal? So, you know, pag-usapan natin itong pagbabalik ni Ping. Matapos ang ilang buwan ng pananahimik, weeks, di ba? Ng pananahimik ni Ping Lacson sa mga eksenang Hanash, di ba? Bumalik siya hindi para makipag-away, kundi para linisin ang pangalan ng Blue Ribbon Committee. Sabi niya pa nga, mga minamahal, we will resume the hearing on November 14. And we will invite Orly Gotesa to shed light on his sworn statement. Abay, mukhang si Ping na mismo ang may gustong tapusin itong kalokohan ng nag-iisang peking star witness na si Gotesa, na tumanggi nga mismo yung lawyer niya, 'di ba, na siya ang nagnotaryo ng kanyang affidavit. So kung totoo talaga si Gotesa, mga minamahal, bakit kailangan pang yung shed light na atake? At kung totoo ang kwento niya, bakit siya nawala bago pa makaharap sa Department of Justice? I am just asking and I am just wondering kung nasaan na ngayon itong si Orly Gotesa. And sa mga hindi nakakalam, itong pag-vanish ni Orly Gotesa is isa na tong sign
na maybe witness for hire nga lang itong si Gutesa. Kasi si Orly Gutesa lang naman, mga minamahal, ang dating marine officer, di umano ko no, na ipinakilala bilang star witness laban kina Romualdez, Zaldico. Pero matapos sumikat yung kanyang statement, 1 week lang, mga minamahal, biglang nag-ghost mode yung atake ni Orly Gutesa. Like, walang DOJ appearance, walang press conference, walang kahit na anong update. Hindi natin alam kung nasaan na itong si Gutesa. And according kay Attorney Picho Espera, yung nag-notary daw, mga minamahal, na nakapirma daw sa kanyang affidavit, mga minamahal, is flatly denied yung kanyang seal na sinasabi that was a fake document, meaning to say. Diba, mga minamahal? At kapag fake ang affidavit, malinaw na scripted ang kwento ni Gutesa. Diba? So, shoutout sa'yo, Rodante Marcoleta. Paano ba yan? Paano ba yung issue ninyo kay Gutesa? So, this is not a simple mistake kasi parang merong insider job, mga minamahal. Kasi, you know, si Mike Defensor talaga yung nagdala dyan kay Gutesa, kay Marcoleta, na dapat sana si Mike Defensor supposedly, 'di ba? Dati yung kinikilalang loyalista, 'di ba? Kinampanya nga natin 'yan nung panahon ni ng eleksyon, hindi nga lang nanalo at buti na lang hindi nanalo, mga minamahal. And you know what, mga minamahal, what is the very quite interesting in this story, kasi itong si Mike Defensor is one of the loyalists din ng mga Duterte camp. And malapit din to sa dating executive secretary, former executive secretary na si Vic Rodriguez. So, may connection pa si Rodriguez, mga minamahal, kay Mike Defensor at sa kanyang mga naging campaign manager taong 2022. So, if I have only one thing to say, one circle lang. Itong si Mike Defensor, yung mga Duterte, yung Marcoleta, at itong si Gutesa, yung ginawa nilang pawn. Kumbaga sa chess, si Gutesa yung kanilang, yung maliit na ano, diba? Tapos sila yung king and queen. And you know what, mga minamahal, kung iisipin nyo, parang remake lang to ng sinumpaang salaysay ng parang Witness for Hire, the 2025 version. And parang siya lang din tong si Jonathan Morales, 'di ba? Yung sa drug explosion, Eclavush, 'di ba? Sa panahon ni PBBM na nagdodroga daw sa President Bongbong Marcos, pero hindi niya maturo-turo kung sino yung nag-testified sa kanya. Like parang ano lang, keneme lang, 'di ba? Para masirang isang pangalan ng isang tao. So anyway, we are waiting for the real and hot comeback ni what do you call this? Ni Senator Panfilo Lacson para i-defeat, 'di ba? Itong mga yawang manloloko ng pera gamit ang kaban ng bayan. So anyway, mga minamahal, very pretty quite interesting, right? And we are waiting for the plot twist. So just stand up by, mga minamahal. Ewan lang natin kung ano yung magiging twist, kung sino yung mga ipapa-attend pa ni what do you call this, ni Senator Panfilo Lacson. Malay natin, 'di ba? Hindi natin sure kung sino pa yung mga ipapatawag dyan. So, yeah, alright. Mga minamahal, yun po. Anyway, kayo na lang bahala mag-comment. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.